Today's vlog ay gagawa ako ng atsarang papaya. Ay papakita ko rin ang aking style na hindi ganon sa kanila na yung hilaw pa ang papaya na ginagadgad nila. Nilalagyan na lang nila ng suka. Gusto niya matry daw. Okay, kasi nalalagyan natin ng salt. Tapos, squeeze para maalis ang kanyang tubig. At ihalo ko na ito. Come here. Subscribe na! Welcome back to my channel. Today is Saturday, my friends and friendship. And today's vlog ay gagawa ako ng atsarang papaya. Atsara si Mama Ella ng papaya. At may mga ingredients na ako. Pero bago ang lahat, may ipapakita ko sa inyo. Tingnan niyo my friends and friendship, ang painting ni Saul. Sabi ko sa kanya, ano yan? Sabi niya, this is a post na may ilaw daw, sabi niya. At may bahay daw dito dahil malapit na daw malapit na daw na maggabi. Kaya dark daw ang ayan daw, may mga natitira pa daw, may kaunti pa daw na araw, pero nandito daw sa mabulubundukin at merong interpretation naman siya sa mga drawing niya. Ayan o. O, diba? Sa murang isip niya, nakakagawa siya, nakapag-drawing siya. Marami na siya na-drawing. Pinangkikip lang ng nanay. Saan kaya yung mga drawing? May mga drawing siya, marami siyang mga drawing. So, punta muna tayo at ito ipapakita ko sa inyo na ngayong araw, ako ay gagawa ng atsarang papaya. Okay, ito ang aking papaya. Nag-sale ito. Kaya gagawa ako ng ano. Gagawa tayo ng atsara. Matalas. Alisan ko muna ng buto. Noong bata pa ako, pinapanood ko lang ito sa mga nagagawa sa amin ng atsara tuwing piyesta. Ay may mga tumutulong sa amin na sila ang gumagawa ng atsara. Sila ang nag-prepare ng aming mga kailangan para sa piyesta, yung mga kaldero, yung mga tagasaing. Kaya noon ay talagang attentive na talaga ako kung ano ang mga ginagawa nila. Kaya natatandaan ko pa yung mga ibang gumagawa ng ganito, yung atsarang papaya, hindi ako kumporme sa kanilang mga paggagawa, pero kanila naman yun kasi. Dahil kaya gumawa ako ng atsara ngayon para ipapakita ko rin ang aking style na hindi ganon sa kanila na yung hilaw pa ang papaya na ginagadgad nila. Nilalagyan na lang nila ng suka. At yun na lang. Yun bang hindi pa, iluluto mo lang ito ng kaunti sa kumukulong suka. At huwag mong tagalin para crunchy ang atsara. Kaya sabi ko, hindi naman ganyan ang paggawa ng atsara. Kaya ito, magagawa ko para makita naman ng lahat kung ano naman ang aking style at may mapupulot din ang mga iba na interesado na gumawa ng ganito dahil dyan sa probinsya mura lang naman ang papaya at minsan hindi mo na nga binibili, hinihingi mo lang.
Should your friends and friendship. Si Zoe. Si Zoe, my friends and friendship. Kararating lang at nagagaling sa ano ba yung taekwondo school. Not school. Practice. Okay, so change your clothes now. Yeah, okay. Carrots ang ihahalo ko dito sa atsara. Nire-ready ko muna ang kanyang ingredients bago ako magsisimula. Your baon is there. What? Oh, that's for your daddy. I'm gonna close now. Bago ko ito ipagpatuloy ang aking ginagawa, ay akin, pagkatapos na yan, igadgad ko na ito. Ini-shred ko na itong papaya. Nakaready ng mga ingredients ko. Ito ang gagawin ko ngayong araw na to ay ang papaya at sara. Gawa ni Mama Ella. Masarap ba kung marami kayong tanim na papaya? Si Zoe, tinulungan niya ako. Gusto niya matry daw. Okay, that's enough na. Baby, tumama baka masugatan ka. Wait. What we're gonna make? Achara. Say it. Chara. 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 Lalagyan natin ng salt. Tapos, ay squeeze para maalis ang kanyang tubig at yung kaunting pakla ng papaya.
Ito ang process ng paggawa ng atsara. Mamash siya sa asin. Tapos i-squeeze, malis ang kanyang tubig. Beng. Pagkatapos ko nang malagyan ng asin at i-squeeze ko na ng ganito, oh, hugasan ko ng tubig ulit. Ito na ang akin na squeeze. Ayan, naka-ready na ang aking lulutuan. Itong yung atsara, yung papaya na na-sweets ko na. At sisimulan ko na lagyan na ng vinegar. Lagyan ko ng suka. Wala kasi akong maanghang na suka, kaya dito lang. Ay, lagyan natin maanghang siguro to. Masarap kasi may Prince and Princess pag may maanghang. Kalmatirong sama. At tansya-tansya lang lagyan ko ng asin. At lagyan din ng brown sugar. Hindi ko na tinatakaw, tinatansya-tansya ko lang. Tandaan niyo, huwag niyong masalihan ng tubig, puro suka lang. Kulang pa, mas masarap kasi maasim at matamis. Hindi ko muna ibabalik itong sugar at mamaya ko lang kulang pa. At ito ay aking ihahalo. Itong luya. Itong bawang. At itong sibuyas. Halo-halo. Ihalo ko na din itong carrots. Huwag overcook. Ayan. Carrots, bell pepper, at saka yung bay leaf. Okay. Tapos, ay lalagyan natin ng itong durog na paminta. At haluan din natin ng corn na paminta. At lakyan natin ang apoy. Medyo anghang na siya dahil nilagyan ko ng suka na mga maanghang. Okay na siya. Dagdagan ko ng konting salt. Pakukuluan natin hanggang sa mag-mix ang mga ingredients. Sarap. Ito ay kumukulo na. Huwag nating i-overcook para maging crunchy itong ating mga carrots.
Yung katamtaman lang siya. Yung ano lang. Yeah. Huwag mong masyadong. Tapos, hinahanap ko na ang apoy. At ihalo ko na ito. Ito siya, oh. Huwag nating i-overcook pati yung papaya. Ay. At ihalo ko lang. Come here. Tapos, lagyan natin ng raisin. Haluin natin ulit. Apoy. Tikman ulit natin. Ang perfect na. Ay, sobra sarap, my friends and friendship. Wow! Pag kumakain ka ng lechon, ang sarap nito. Nawawala ang sawa. Okay? Ganyan lang. Tapos na akong magluto ng aking papaya na atsara. At malinis na din ang aking kitchen. At ako ay kakain na. O, ayan na yung atsara ko. Ayan na siya. At kakain lang ako at andito yung adobo ko. Ito na lang ang natitira. Ayan. Tamang-tama na lang sa amin ni Papa Dudes. Nagugutom na ako. Anong oras na kaya? Nobody can open it. Gigi's here. Ha? Gigi here. Tara, lunch na tayo. Ngayon pala ako magla-lunch. So, hanggang sa muli na lang, my friends and friendship. Hanggang sa muli sa my next vlog. At sana nag-enjoy kayo sa aking pagluluto. Ang paggawa ng aking papaya atsara. So, thank you for watching. Bye-bye.